A day in my life as a content creator mom at the age of 19. Huy, hindi ka 19. 29 ka na talaga. Pilingera ka, Mars. So ngayong araw nga, samahan niyo ako. Ito nga pala makaganapan ko tuwing umaga. Nagising ako ng alas 5. Pagkababa ko ngayon, agad kong ininit ang kanin. At isinapaw ko na din ang natirang manok na ulam namin kagabi. At isusunod ko na nga din initin ang adobo na yan. At may naibigay nga pala ng champurado almusal ng mga bata. At sa mga oras nga niyan ay inaantok-antok pa ako. Kukunin ko na nga ang kawali at ilagay na nga natin sa kalan. Sisindihan ko na nga lang ito gamit ang kandila. At eto na nga, initin ko na ang adobo. Lahat nga ng mga ulam na yan ay tira lang kahapon. Mabuti na nga lang ay may ref kami. Kahit pa paano, natatabi ko yung mga natitirang ulam. At iinitin na nga lang namin kinabukasan. At dito nga ay magsasandok na ako ng pambaon ng mga alaga ko. Pati nga pala ang kanin ay iniinit ko lang dahil sa gabi ako nagsasaing. Ganyan nga ang ginagawa ko dahil kapag sa umaga naman ako nagsaing ay kailangan mas maaga akong magigising. At kung minsan kasi ginagahol ako sa oras ng pag-aasikaso. Mabuti na nga lang at hindi agad napapanis ang kanin. Ang una ko nga palang inihanda dyan ay ang baon ng aking ka-roommate. Kasi may nagsabi nga na hindi mo daw pwedeng tawaging asawa ang iyong partner kapag hindi pa kayo kasal. At eto nga, na-ready ko na yung mga pagkain. At pwede ko na nga siyang kainin. Huy, hindi yan sa'yo, baon yan. Ay, hindi nga pala yung sa'kin. So balik na nga tayo sa pagpapak ng baon ni roommate. Bali, almusal at tanghalian nga pala ang inihanda ko dyan. Doon na nga pala siya kumakain ng almusal sa trabaho. At dito nga, sabi ko sa mga bata, maligo na muna sila. So balik na tayo kay roommate. Kaya nga pala doon siya nag-aalmusal dahil malilate siya. Sa Carmona pa kasi siya napasok, kaya madadaanan niya talaga ang traffic. Bye, ingat! At tatapos na nga maligo yung mga bata. Bali, pinapauna ko nga pala silang maligo bago mag-almusal. Kasi nga, para matanggal lang antok, bago nga sila mag-almusal, iipitan ko muna ang mga buhok nila. Minsan nga, wala na akong maisip na iipit sa kanila. Kaya madalas, paulit-ulit lang ang pag-ayos ko sa buhok nila. Meron naman akong mga napapanood, kaso lang hindi ko talaga kayang gayahin. Pero okay na rin yan, at least papasok silang maayos ang mga buhok nila at hindi sabog-sabog. Itong panganay ko naman, yan lang ang palagi niyang pinapaipit sa akin. Hindi na nga niya hilig yung mga iniipit ko sa kanya noon. Ganito nga pala, eksena namin tuwing umaga. Mula Lunes hanggang Biyernes. Inaantok pa nga rin ako ng mga oras na yan. Paano ba naman, nakakatulog na kasi ako, alas 10 na ng gabi. Kahit kasi gustuin kong matulog ng maaga, hindi ko talaga magawa. Ewan ko ba, kahit na sobrang aga ko namang nagigising, ako lang ba o kayo din mga Mars? At dito nga, pinag-almusal ko na sila. At habang nag-aalmusal sila, nagipit muna ako ng konting mga kalat. At nang matapos nga silang mag-almusal ay binihisan ko na agad sila ng uniform. Kailangan kasi maaga ko silang maihatid sa school. Kapag naghatid kasi kaming mga nanay, hanggang doon na lang kami sa gate. At sa mga nagsasabi nga na madali lang daw at masarap lang daw ang buhay naming mga nanay pag nasa bahay lang, diyan po kayo nagkakamali. Dahil dyan pa lamang nag-uumpisa ang araw namin. Dahil pagtapos ko nga silang maihatid sa school, ay may naghihintay sa akin sa bahay. May naghihintay nga na ligpitin, hugasin, at labahin. Nagluluto ng pananghalian. At katapos ay magsusundo naman ulit ng estudyante. Diba, hindi madali pag nasa bahay ka lang, mas marami pa kaming gawain. At dito nga ay hahatid ko na sila sa school. Sa totoo nga lang, nakakapagod din mag voice over. Kaya tama na to, manood na lang kayo. Hatid school. Ano, tara? Tara! At dito nga ay nakauwi na ako, bumili na rin ako ng pandesal. At hanggang dito na nga lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Till next vlog. Bye!